I-record natin. Ito guys, pasok siya. Kaya para sa akin, naghahanap lang ako dito ng valid breakout talaga. Kaya medyo ano pa. Ito kasi wala masyadong valid breakout pa eh. Kahit 1 hour time frame lang oh. Kaya siguro ano, possible baka lumipad pa yan dito. Hindi natin alam. Then tapos mag-form siya. Basta pag may makita ako dito na magandang breakout, valid breakout, yun, pwede ako mag-entry dyan mamaya. Or bukas. Bahala na kung kailan. Basta dito banda oh. Kung dito mas okay. Ito. Yan. Kung dito guys mas okay. Ang tawag dito guys, order block. Yan. Coach, paano ba mag-plot ng order block? Ito guys, yung kanto lagi, kanto. Bago bumagsak. Okay. Ito naman yung breaker block pero okay na yan. Ito. Ito kasi guys, nasa imbalance siya ngayon eh. Nasa imbalance. Kaya okay na yan. Ito guys, wala pa. Antayin natin. Sa gold naman, ito nangyari sa gold. Ito guys, oh. Simula sa araw na to, tatanggalin ko na yung ganito. Ito guys, oh. Lahat na nakikita ko ng ganito, na hindi sunod-sunod yung candle, gusto ko talaga swing. Kaya doon ako na-pick eh. Ito, oh. Na-fake out tayo dyan guys last time. Kaya dapat diba yung entry natin dyan. Ito, oh. Balik breakout guys, so tingnan nyo. Saan yung valid break? Ito guys, oh, ito rin, ito. Ito may valid breakout dito. Yan, 2 candles. Pero, ang sa isip ko niyan, hindi siya strong talaga. Kasi ito, oh, tingnan nyo. Halos wala sang swing. Yung ganito sana, oh. 1, 2, 3. Yung ganyan. Pero ito kasi, ang nakita natin dito, tingnan nyo guys, parang ganito siya, oh. Kaya next time, alam ko na, next time hindi na ako kasi hindi siya kumakapit guys eh. Ito, tatanggalin natin to. Ito na lang, ito talaga, pupukusan natin to. Okay. Ito yung mga nakikita kong reason bakit na-hit yung gold. Kaya yun, ang kagandahan dyan, kumbaga, kunwari na-hit yung stop loss natin dyan. Yan, mag-a-analyze at saka adjust tayo. Para next time, alam na natin yung gagawin. Okay, ito, kumakapit pa to eh. Okay pa. Wait lang, tingnan tayo dito. Okay. Ito guys, walang confirmation dito guys ha. Dapat sell position dyan eh, kaso walang confirmation. Kaya hindi ako nag-entry diyan. Wait lang, hanap tayo ng entry. Pasok ba? Ilan tayo? 8. Okay. Para sa akin pasok to guys oh, pero wait lang. Ayun. Ayun, tama. Ito guys oh, merong hindi pa nababalikan guys eh. Ito oh, merong valid breakout dito na hindi pa nababalikan. Ito oh, tingnan natin. Hindi pa nababalikan yung mitigation block. Okay. Ito guys, oh, ito yung mitigation block. Guys, tingnan nyo guys, hindi pa siya nakabalik. Kaya possible, yan, dito possible magkaroon dito ng bounce. Yan. Ang tanong dyan, ganito, ang tanong dyan, pasok ba siya dito? Yan, tingnan natin. Kaya kung pasok siya, pwede ko itong pasukan. Sa akin, pwede eh. Ito guys, oh,
Pwede sana kaso ang dami pa kasing style eh. Sige, ganituhin ko na lang. Guys, kayo guys, bahala kayo guys. Tignan nyo na lang guys kung pasok o hindi. Sa akin kasi, wait lang. Ito, pag decision making to guys eh. Medyo, alam mo yung ano, ito yung hinahanap natin. Pero binibigyan tayo ng market ng 50-50. Ganun guys, ganun kalupit yung market. Alam mo yung tipong may hinahanap ka pero yung actual hindi siya ganun talaga ka-solid. O 'di ba? Nakita niyo M 'di ba? Pero ito kung titingnan niyo maigi hindi siya M. Yan. Pero kung titingnan mo ano din, ang daming style talaga ganun guys yung market kalupit. Kaya dito nagkakasubukan ng pasensya kung gaano ka ka-focus talaga sa setup na hinahanap mo. Kaya pag nagdadalawang isip ka, pass mo na lang to guys, wag mo na tong entryhan. Sa akin kasi 50-50 talaga ako eh. Kasi pwedeng tama, pwedeng hindi. Kaya sa akin, kung nagaganon ako, may rules kasi ako dyan. Pag nagdalawang isip ako, alis na kagad ako dyan. Kumbaga, hindi ko papansinin yan. Kahit tumama pa ako dyan. Kasi ayoko magkaroon ng tinatawag na sayang. Sayang sana inentrihan ko, sana nanalo sana, sayang dapat talo ka sana. Parang ganon. Kaya pasta tayo dito guys, medyo ano eh, nakakalito. Tsaka may M naman dito, okay naman. Pag ganon, pero dahil napomo niya ako, yung attitude na ipapakita ko dyan, dahil may rules ako dyan, hindi ko to entry yan. Hanap ako ng iba. Ito naman guys, oh, ito. Paano kaya nanalo to? M, tapos ito. Tingnan natin sa 1 hour kung mas clear. Oh guys, ito, klaro ulit. Pasok. Ito, oh, mas clear. Ano bang strategy to? Ito guys, oh. Yan. Kumbaga guys, ito kasi guys, yung minsan na ano eh, na mali natin. Na mali ko dati siguro 2 days ako nag-abang, wala talaga akong nakitang setup na maganda. Pinilit ko yung 50-50 parang katulad nito. Pinilit ko, sabi ko 50-50 ako dito pero bahala na kasi wala akong trades eh. 3 days na ako walang trades eh. Pinilit ko tapos pagkatapos niyan, nag-entry ako, natalo. Okay, natalo After 4 hours or after 1 day, after kinabukasan, biglang pumasok yung ganitong setup. Sana ba 'yon? Wait lang guys nawala eh. Anong setup ngayon ulit? Wait. Wait guys GBP, Euro, ito. Okay, ito guys. Alam mo yung tipong ano, yung sinusubukan talaga yung pasensya mo kung gaano ka tagal. 2 days ka nagantay, may 50-50 na setup, doon ka nag-entry kasi naiinip ka na. Anong nangyari, na-hit yung stop loss mo, tapos kinabukasan, lumabas na yung matagal mo nang inaantay. Kaso, nung lumabas na siya, hindi ka na ready kasi naapektuhan na yung psychology mo. Parang natakot ka na, baka may ulit yung stop loss mo. Yun, naapektuhan na. Ang ending, tama ka sana. Ito, kaya nangyayari yun guys, kaya sa akin, may mga notes ako sa personal na sabi ko, kahit anong mangyari, wala na akong pakialam. Kahit hindi ako mag-trade ng buong weeks or 1 week, hindi ako mag-trade. Okay lang. Basta sa akin, ang focus ko ito. Ito kasi guys, nang bibigay sa akin ng malupitang take profit. Kumbaga, 90% tumatama, 80% hindi. 10% nagkakaroon siya ng mali. Parang ganun. Pero hindi ko to iiwan. Lifetime ko na itong gagamitin. Lalo na yung gamit natin ICT, SMC, price action, supply and demand. Lahat guys ng strategy pinaghalo ko dito. Kumbaga guys sa martial arts, kumbaga UFC. Yun, kumbaga kompleto lahat. Mixed martial arts, MMA. Okay. Ngayon, hanap tayo ng iba. Ito, tapos na to. Ito guys, ito. Wait natin, tingnan natin to. Ito, tingnan nyo guys. Ito, meron ditong 1, 2, 3 moves.
1, 2, 3 moves. Tingnan natin. 1, 2, 3. Okay, pasok. Ito guys, oh. Ito, pasok to. Gagawin natin, hanapin natin yung order block. Ito yung order block niya. Last candle bago tumaas. Okay, ito yon. Kaya guys, ganyan guys, oh. Dito sa area na to, nagkakaroon siya ng mga rejection. Una, number one, may nakita tayong volume. Okay. Tapos sa 1 hour time frame, ang entry niyan is change of character. Dahil malaking candle to, siguro ipag ano natin na ano okay to. Ito dahil malaking candle naman siya. Yan. Possible guys, ganito. 'Di ba guys, may rule tayo guys na nakaraan. Sabi ko sa 1 2 3 setup natin, sa 1 2 3 setup natin, basta kahit may one candle diyan, basta mag-form siya ng W, pwede nang entryhan. Sa last time yung mga naka-attend. Yan sinabi ko yun kasi sa 1 2 3 pattern natin, sobrang sagrado talaga yung lugar yung ano na yan eh, yung area na yan. Yan. Kaya ito guys, oh, ang DIC natin dito, itong candle na to. Yan. Ito yung nag-breakout, pero ngayon binigyan kasi tayo ng ganitong klaseng week. Para sa akin, mas matindi to. Okay. Yan. Ngayon guys, okay naman kasi nare-respeto niya yung ano. Kaninang umaga yata to eh. Yung stop loss dyan, below nito. Yan, mga dito lang. Below ng last swing. Okay, take profit nyo guys. Pwede kahit dito, 1:2. Or pwede dito. Okay. Or pwede dito guys sa pinakaharap. Yan. Basta pasok guys ha. Basta pasok sa ano natin, yun, pwede kang mag-entry doon. Ito, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Possible lumipad. Ito naman, ito meron tayong GBP CHF eh. So guys, ito guys, isang example. Isang example ng hinahanap natin na setup. Okay, ito guys, so, una, wait, okay, una, ganito. May nakita tayong M pattern sa 1 day time frame. Di ba may strategy tayo dyan na ano, counter trend? Ito guys, so, counter trend strategy. Ito, M. Pag pumasok dyan, possible lumipad yan. Okay, possible lumipad. Kaya ang gagawin natin, punta tayo sa 4 hour time frame. Kaya ngayon guys, dito sa 1 day time frame pa lang, may mindset na tayo. Itong mindset na to na dito, nasa support area. Possible, pwede lumipad dito. Ano nga hanapin mong position? Eh di mag, ano guys, buy position. Hindi ka magsisell. Okay? Dahil nasa support na yan, may idea ka na possible lumipad, ang hahanapin natin, yung hahantingin natin sa lower time frame is buy position. Okay? Kasi support guys, oh. Okay, tapos 2 candles pa, pwede, pasok. Okay, hanap tayo sa 4 hour time frame. Hanap tayo ng buy position. Okay, guys, nakita niyo na nag-W. Pero medyo hindi ako satisfied sa ito guys, so sa W niya. Kasi nandito pa yung swing. Pwede malapit, pwede pala to. Pero dahil lumipad na yan, ang gagawin natin, pwede tayong mag-abang ng, 'di ba, kunwari, hindi ka nakasabay dito. Kunwari, hindi ka nakasabay diyan ha. Yan, hindi ka nakasabay sa counter trend natin. Ngayon, pwede mong sabayan yung continuation pattern. Kung hindi ka nakasabay dito sa counter trend natin, possible pwede ka makasabay sa continuation pattern natin. Okay, ito guys, so continuation pattern. Kaya ito guys, una, ano nga hanapin mo sa 4 hour time frame? W.
Okay, coach, pasok coach. Actually nga, pwede ka rin dito mag-sell eh. Kaso, nandito, wag na, baka mag-alangan ka kasi buy lang tayo. Okay, ito. Kahit i-counter trend mo yan, pwede rin eh. Ito, pwede rin mag-counter trend dyan. Ayun, oh, possible bumagsak. Ngayon, ang hanapin natin, buy na lang. Ito guys, tingnan nyo guys ha. May nabubuo. Nakita nyo naman yung zigzag. Ayan yung zigzag. Okay, ito guys, bumubuo na siya ng pattern. Okay, tingnan natin. Pag na-break na to, pwede tayo mag-buy dyan. Kung may valid breakout. Kung hindi, pass. Tingnan nyo guys ha. Hanggat hindi na-break yan, hindi yan lilipad. Hanggat hindi to na-break. Okay guys, wala na to. Expired na to guys, expired na to. Dito tayo sa next. Baba natin to, baba. Okay, baba natin. Ito yung bagong BIC natin. Basta guys, tandaan nyo ha. Ito kanina, hanggat hindi na-break yan, hindi yan lilipad. Ito rin, hanggat hindi to na-break, hindi yan lilipad. Possible, bumagsak pa yan. Ayan o, pader kasi yan eh. Possible, bumagsak pa yan. Pero pag na-break yan, pwede. Iakyat pa natin. Ito siya yung bago. Ito yung BIC natin na bago. Pag nag-break yan, okay. Wag mo na, hindi ka muna magbabay dyan. Ayun, na-break. Guys, na-break ka. Ito yung, tsaka ito pa guys, ito pa yung hinahanap ko. Una, yung kill zone. Yung kill zone niya, nilagpasan niya na. Naghanap lang siya ng mahit na stop loss. Pangalawa, nagkaroon tayo ng valid breakout. Yung pinaka-paborito ko sa lahat, yung ganito, yung at least 2 candles. At least 2 candles dito, at least 2 candles dyan, at least 1 or 2 candles naman dito. Ito, pasok talaga to. Yan. Tapos, ito yung magiging BIC natin. Yan. Yan. Pwede ka mag-entry dyan, dito. Stop loss mo dito. Ito yung last swing guys ha, ito. Yan. Ito yung last swing. Take profit tayo siguro. Yung last candle, lagpas natin konti. Ito guys, pwede dito or lagpas natin at least 1:2. Yan, pwede na yan. Pasok. Guys, di ba? Ganun lang guys, ganun lang. Ito lang yung hanapin natin lagi na setup. Yan, ito yung ginagawa ko. Tapos, ang gagawin ko lang, 5%, 5%. Kasi guys, matagal ko na kabisado kasi to. Pero pag hindi mo kabisado to guys, 2% risk lang. Okay, basta high probability setup, doon ako nagre-risk ng 5%. Pero make sure, inaantay ko talaga yan, kahit sobrang tagal niyan. Ito guys, live, ang gagawin ko, antayin ko na lang talaga. Yung ganung setup lang guys. Kumbaga, pag nadadalawang isip ako, pass ako kagad. Kasi guys, promise, iba talaga yung galaw nito guys, promise. Ito, kumbaga sa tagal ko, eto guys habang nagtuturo kasi ako sa inyo, everyday, as in everyday pansinin nyo kahit weekends, nagpapasa pa rin ako dyan. Pero, ang ginagawa ko guys, nag-aaral ako lagi. Tsaka nagbabacktest ako, lalo na nung nakaraan, di ba, nung Friday. Di ba, nag-pro ako dito. Nag-pro account ulit ako sa TradingView. Ibig sabihin, gumagana ulit ng backtesting ko. Sabi ko, bigyan talaga ako ng ganitong setup lahat. Basta guys, ang tagal ko talaga nag-backtest ulit. Sabi ko, okay talaga lahat eh. May time lang guys minsan na nagmamadali na ako. Kumbaga, inaantok na ako. Wala na ako sa focus. Napapansin ko, doon ako nagkakaroon ng pagkakamaling desisyon. Pag nawawala na yung focus ko. Pero bago ako mag-practice, always ako nagme-meditate. Kanina guys, bago ako mag-Zoom, pagdating ko, nag-meditate muna ako tapos nag-open ako ng Zoom. Ganun lang, yun lang yung mga nililista ko, bakit ako nagkakamali, baka lack of focus na, baka masyado na akong babad sa computer, mga ganun. Pero kung titingnan nyo lang to guys, ito guys ito na, papalitan ko nga to papalitan ko to ng high probability winning setup. Okay, i-edit ko ulit yan. Pero guys, ito na lang,
Yung mata ko guys, nandito lang talaga. Wala nang iba. Kung hindi ito yung lalabas sa market, hindi ako magti-trade. Wala, kahit 1 week pa ako hindi mag-trade, okay lang. Importante, importante, sinusunod ko yung trading plan. Hinahanap ko lang kasi yung actually guys, ang tawag dito guys, A plus setup. Yan. Ang nakuha ko guys yung A plus trader, una, sa mga ano yan, sa mga disiplinadong trader yan. A plus yung tawag nila doon sa internet. Sabi ko nga, no, ganun pala kalupit yung mga A plus. Tapos sabi ko, gusto ko rin maging ganun kasi para at least marami kang kumbaga guys, habang nagme-mentor kasi ako, gusto ko lahat turuan ng setup na pang A plus. E di maraming magbabago ng mga mindset. Nakala nila yung trading is buy and sell lang. Tapos strategy lang. Eh sakto, marunong ako mag-mentor, sanay ako sa mga mentorship, kaya ako sa ganito, kaya sabi ko i-adapt ko kaya to. Tapos sasabihin ko A plus trader. Doon siya nabuo guys. Tapos ang tawag naman dito ni Paladin, A plus setup naman. Yung mga winning trades nila. Pati ni sino nga yun si Trading Geek. Yan si Trading Geek naman. Sobrang lupit nun. Doon tumaas talaga yung psychology ko, yung level of psychology. Ang hinahanap niya lang lagi yung high probability setup or tinatawag na A plus setup. Yun lang yung tinitrade niya. Kahit anong ipakita dyan ni market, wala siyang pakialam. Sabi ko, ang tindi nito ah. Basta guys, nag-evolve talaga lagi everyday yung thinking natin. Actually, ang ginagawa ko ngayon, may laptop ako sa tabi ko. Ito guys, para hindi na ako magaganito, oh. Gusto ko nga bang ano alam mo yung tipong may computer ka, tapos may computer ka na sa taas mo ganito na para yung mindset mo ito lang, ito lang. Tama ma'am, laminate yung pwede katabi. Pero ang ginawa ko kasi, naka-open ako sa isang laptop, tapos tinitingnan ko rin. Pero sabi ko malulobat yung laptop ko, dapat yung hindi na tinatanggal-tanggal. Ayan. Tama nga ma'am, laminate, buti na lang. Oo nga no, pwede pala. Oh, di ba sir, nakilala mo si Trading Geek, pero di ba nagkaroon niya ng basher? Kasi ano daw, natuturo daw siya ng ano. Totoo naman talaga 'yun. Mali kasi yung ginawa niya kasi, yung ibang ano kasi, ibang ibang content niya. Kumbaga guys, ano lang kinopy niya lang talaga 'yun. Kasi kinopy niya sa ibang YouTuber, mali talaga 'yun. Pero yung turo niya kasi mas clear. Oh, yes, Japanese po siya. At saka guys, iba iba 'yun magano about psychology, doon nakatulong sa akin 'yun. Tapos ito pa guys, oh, sino nga 'yun si Omar. Ito guys, malupit to guys sa trading set. Yung pinapasa ko lagi sa GC. Ito guys, oh. Alam mo ba, every time na nananalo to, panalo niya siguro mga 100 USD, 100 million, 100,000 USD, 200,000 USD. Siguro kung nananalo to lagi ng ano, mga 8 million to 20 million per trades niya. Ang hawak nito capital guys, billion. Pero guys, eto bago siya naging profitable after 4 years, tapos nakaranas siya ng depression, anxiety, lahat. Tapos nilayuan siya ng mga friends niya. Pumunta siya sa isang room, doon lang siya nag-focus. At the same time, na-blow yung account niya. Kaya doon nagturo siya ng psychology lahat dito kasi tinuro niya lahat ng mga setups niya. Ito guys, follow niyo rin to guys. Si Omar. Mas malupit to guys kay Trading Geek. Pero syempre, wala naman sa palupitan niya as long as nakakatulong sa atin. Tapos ito naman yung isa guys, si Paladin. Ito guys oh. Ito guys yung strategy niya guys na ICT, hindi ko to ginagamit eh. May tinuturo sa dyan na ICT concept na ganun pero hindi ko to ginagamit. Kumbaga iba sa atin. Guys, ito guys, bago to guys naging successful, yung prop firm na tinitrade niya, siguro 30 accounts bago kumbaga lahat hindi siya pasado. Breach lahat. Wala sa 30 na prop firm na kinuha niya na account, wala siyang ni isa na napasa. Ika 31 niya doon pa lang nagkaroon. Ang sekreto niya dito, binago niya lang yung mindset niya. Tsaka yung emotion. Kumbaga yung story niya kasi diyan guys,
Nung sobrang mahal niya yung Forex, parang yung Forex na lang yung source of income niya, nawawala yung pera niya eh. Doon siya nagkakaroon ng emotion. Kasi dapat ganong araw, dapat manalo siya. Kasi para may pambayad siya ng bills, para may pambayad siya ng tuition, mga ganon. Kaya nape-pressure sa apektado yung psychology niya. Ang ginawa niya, nag-quit siya sa ano, nag-quit siya sa school, ginawa niya nag-focus siya sa trabaho. Ang mindset niya, kumbaga hindi niya masyadong pinapansin yung forex pero nagpo-forex siya. Alam niyo yun guys, binisi niya yung sarili niya sa pagtatrabaho para magkaroon siya ng kapital sa trading. Pero ang thinking niya sa forex hindi na mahalaga. Ang mahalaga lang sa kanya basta magte-trade siya kumbaga nagte-trade siya na kahit matalo siya may panggasto siya sa bahay. Kasi guys kung nagte-trade ka tapos ito lang yung source of income mo talaga, medyo maapektuhan yung psychology mo nun kasi sa isip mo nun baka ay baka matalo ako, baka wala akong pambayad ng bills. Ang ginawa niya kasi guys, hindi niya pinalagahan niya muna yung ano. Binago niya yung mindset niya, hindi niya binigyan ng atensyon yung forex. Pero nagpo-forex siya. Sana nag-get niyo yung ibig kong sabihin ha. Alam mo yung tipong nagpo-forex ka, pero hindi mo siya mamahalin ng lubusan. Huwag kang masyadong ma-obsess. Kumbaga, nagpo-forex ka, okay, focus ka lang sa personal life mo. Tapos nagulat siya, nung after 1 month, naging profitable siya. Ganun pala yung sekreto. Dapat hindi mo pala siya bigyan ng pansin all the time. Hindi pwedeng 8 to 4 hours ka na lang. Kumbaga, buong araw mo is nasa computer ka lang lagi nag-aantay. Dapat may mga extra activity ka rin na ginagawa. Para kumbaga, para yung focus mo is, yun, tama, tama. Alam mo yung tipong busy ka dapat. Yun. Hindi na buong araw mo, puro forex lang. Nako, lagot guys. Lalo na guys, pag sa 5 minutes ka nakatingin ha, susubaybayan mo talaga yung ganitong ganito ng chart oh. Nako, guys, promise, iiyak ka dyan. Magkakaroon ka dyan ng high blood. Dyan, masisira yung ano mo dyan guys, kalusugan. Kaya yun, nung nangyari, na-blow niya yung account niya na 30, pero nung time na parang hindi niya na masyado pinahalagan yung forex, kumbaga ang hinahanap niya na lang is winning setup. Yun na lang, winning setup lang. Kumbaga kahit 1 week hindi siya napansin niyo guys yung mga sinasabi ko kanina, sa kanya galing yun. Sa kanya galing yun guys. Yun yung mga siguro last 6 months narinig ko yun sa kanya. Ang ginawa niya, ang hinahanap niya na lang talaga is high win rate setup. Yun na lang. Wala nang iba. Kung hindi siya mag-trade ng isang araw, 2 araw, okay lang. Ito, ang tagal ko na ito eh. Ito, oh. Alam niyo guys, nakaraan guys, may 20,000 siya. Hindi siya nag-enroll sa akin. Ginawa niya, nag-try muna siya ng live account. Live account ha, live account. Kasi may idea naman sa Forex eh, medyo marunong siya sa technical analysis. Pero syempre, number one, psychology. Medyo mahirapan ka pa sa psychology. Kasi guys, ano to guys, 2 years na siya. 2 years na. May 20,000 siya, yun. Sabi niya, hindi ko muna i-enroll yan. Sabi ko, okay lang bro, wala namang pilitan. Okay lang, pero sa akin kasi, yun, dahil nag-inquire kasi, nagot ko lang naman. Pero pag willing ka bro, yun, PM mo lang ako. Kaya nangyari, yung 20,000 niya, nasunog. Kaya nasunog kasi lumipad kasi guys yung gold. Ito guys, so ito yung reason no. Dito yan. Uh, 4 hour time frame kasi to guys eh. 'Di ba nakita niyo guys lumipad yung gold no? Yan dito yata banda eh. Basta dito nagkaroon kasi ng valid, alam mo tipong parang valid sa kanya. Ano kasi sa'yo parang scalper yata o ganun. Basta nagkaroon siya dito ng buy position diyan pag ganun no. Resistance na yan guys ha. Tapos tinaya niya siguro. Grabe guys, sunog talaga account niya. Kaya wala tayong magagawa. Kaya sabi ko sa kanya, bro, sayang yung ano mo. Basta guys, ito lang. Ang gusto ko lang ituro sa inyo guys, ito. Antayin lang natin yung A plus setup natin. Yun lang. Kaya guys, yung mga may trabaho, I suggest muna kung kunwari may trabaho ka. Sa akin nga, gustong gusto ko yan eh. Gusto ko magpaka-busy.
Huwag ka muna mag-resign. Lalo na pag ano, pag kabisado mo na 'to. Enjoy mo muna 'yan, kuha ka muna ng pang-capital diyan. Tapos kabisaduhin mo 'to, tapos yun na, 'pag kumikita ka na ng malaki kasi yung setup natin parang hindi mo na mahal si Forex. Parang ano siya, parang ganito kasi guys sa relasyon, 'di ba? 'Di ba nakaka-turn off naman pag pinapakita sa ng kunwari may nanliligaw sa pinapakita sa ng manliligaw mo na patay talaga sa sa'yo, parang obsessed na obsessed. 'Di ba nakaka-turn off 'yun? 'Di ba mostly parang hindi mo siya sasagutin kasi nato-turn off ka kasi parang sobrang obsessed sa 'Di ba pansin niyo 'yun guys, 'di ba? Tama ba? 'Di ba parang nakaka-turn off 'pag sobrang patay na patay sa'yo. Parang same din guys sa Forex. Dapat hindi ka obsessed na obsessed sa Forex. Oh, 'di ba? Gano'n bro. Kasi nakaka-turn off kasi yung parang ano, yung parang patay na patay sa'yo. 'Di ba? Yung minsan, yung sasagutin mo, yung sakto lang, yung relax lang, yung chill lang, yung pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Basta yung gano'n. Gano'n yun guys. Kumbaga, yung attitude natin sa Forex, guys, may kinalaman to sa totoong buhay. Kaya ngayon, pinapractice ko talaga yung sarili ko na maging maayos sa totoong buhay para maging maayos din yung Forex natin. May kinalaman kasi yun guys. Kung magagalitin ka sa totoong buhay dito sa Forex, magagalitin ka rin. Ang mangyayari, pag na-hit yung stop loss mo, baka mag-revenge trading ka. Yan, magmumura ka. Sabi mo, ito ha, kala mo hindi ako makakabawi sa iyo ha. Parang ganun. Pero kung relax ka na sa totoong attitude mo, dito sa Forex, madadamay mo yan. Relax ka na rin sa Forex. Yan. Kaya kung mayabang ka sa totoong buhay, dito, magyayabang ka sa Forex. Lagot ka dun. Kasi yayabangan mo yung Forex, nako, ubusin talaga kapital mo dyan. Lalo na pag nagsasabi ito, lilipad talaga to. Ito 100% lilipad. Nako, delikado yan guys. Kaya guys, sa akin, bakit minsan naging ganito na yung tono ko kasi na-humble na kasi ako ni Market. Ilang beses niya na akong binigyan ng lecture. Kaya okay na yun, enough na yun. Milyon-milyon na yung inubos niya. Kaya yun ah. Kaya ang ginawa ko ngayon, nire-respeto ko na yung market. Okay guys, tapos na tayo guys. Yun na lang muna. Wala ako masyadong makitang setup guys eh. Except lang guys sa GBP, CHF. 1, 2, 3 pattern. 1, 2, 3 moves galing dito. Okay, tiin nyo lang guys ha. Basta guys, save nyo to.